Naging puspusan ng pagtatrabaho ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabuting pamumuhay ng mga Pilipino at sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Ilan sa sektor na tinututukan ng gobyerno ay ang mga sektor ng kalusugan at transportasyon. Ang detalye sa report ni Clazel Pordilia. Abot kamay na at maaasahan ang mga serbisyong pangkalusugan. Sa bagong Pilipinas kasi, prioridad ang matatag na healthcare system at malusog na mamamayan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at mabigyan agad ng lunas ang mga pasyente sa lahat ng sulok ng bansa. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng ambulansya sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa. Nasa 1,642 na ng mga bayan at munisipalidad ang may ambulansya na naglalaman ng medical equipment. Karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Ipinatupad din ni Pangulong Marcos ang zero balance billing na sumasagot sa gastusin ng mga pasyente sa mga DOH accredited hospitals. Wala nang babayarang ward, operasyon at gamot. Ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pagsiguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Nagpapasalamat po ako na talagang hindi na po kami mag-isip pa kung saan-saan. Ang isipin po namin ay yung pag-aalaga na po sa anak namin paglabas po namin. Sa bisa naman ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa tulong ng PhilHealth, ginawa na ring libre ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang konsulta, laboratorio at gamot sa mga YAKAP clinic. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Presidente for launching this program and for prioritizing yung health system dito sa ating bansa. Tinututukan din ang sektor ng transportasyon. Inilunsad ang Pamilya Pass 1+3. Isang tao lang ang kailangan magbayad. Libre na ang 3 sasakay tuwing linggo. Ipinatupad din ang 50% diskwento sa tren ng mga nakatatanda, estudyante at may kapansanan. Yung mga nasa save ko po is nagagamit ko po siya para po rin po sa pambili po ng mga kagamitan na rin po or in case of emergency po, meron po akong extra funds para magamit po doon. Kaya po, nakakatulong po talaga yung 50% na po yun para sa akin bilang estudyante. Pinabilis pa ang biyahe sa pangunguna kasi ni Pangulong Marcos. Naging posible ang One RFID all tollways. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Nakumpleto na rin ang Phase 3 and 4 ng Pasig Bigyang Buhay Muli, Pasig River Urban Development Project. Mas malawak at maganda na ang esplanade na dinarayo ng mga turista at nagpapasigla sa mga negosyo sa lugar. We are reminded that progress does not always mean building something new. Sometimes, progress means bringing something beautiful back to life. Mas magaan at maginhawang bagong Pilipinas. Abangan ang iba pang programang ipinatupad ni Pangulong Marcos ngayong taon na tumutugon sa internet, edukasyon at kahirapan sa susunod na bahagi ng aking report. Clazel Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.